tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken not rejoice, the humble poor believe. Look unto Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Look and be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church in earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Good morning, Church, and welcome to St. Paul UMC Prayer Covenant. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. May your Spirit lead us today, at hayaan niyo po ang mga salita niyo ang tumimo sa aming puso. I pray, Lord, nakatagpuin mo ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. At nawa, ang mga salita mo, Lord God, will not come back to you empty-handed, Panginoon. Pierce our hearts, change our lives, Lord God. This all pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Samahan niyo po ako sa ating pagbasa from 2 Corinthians chapter 6 verses 1 to 13. I will be reading from New International Version. Ang sabi po dito, as God's co-workers, we urge you to not receive God's grace in vain. For He says, in time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, hardships, and distress, in beatings, imprisonments, and riots, in hard work, sleepless nights, and hunger, in purity, understanding, patience, and kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left. Through glory and dishonor, bad report and good report,
genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing yet possessing everything. We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. As a fair exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. Sa atin pong binasa, Paul is writing to the church in Corinth. They are urging them to not take God's grace for granted. Paano ba yung God's grace for granted? Ito yung mga naririnig nyo na nagpapatawad naman si God, kaya okay lang gawin ko tong kasalanan na to. It's as if yung grace ng Lord is license para ikaw ay gumawa ng mga mali dahil ba forgiving, dahil ba gracious ang ating Panginoon. Pero dito po, malinaw na sinasabi ni Paul na hindi po dapat ganoon ang ating mindset. Makikita po natin dito kung ano ang ministry na nangyari kay Paul. Hindi po dahil sa nagyayabang si Apostle Paul, kundi gusto niyang makita dito na ang ministry ay laging may katapat na commitment. Diba? Katulad sa ating mga kabataan, for example, kakatapos lang po ng ating youth camp, makikita mo dun yung commitment, yung dedication ng bawat isa na kahit may trabaho, magli-leave, na late at night, gumagawa pa sila ng manual, ng mga IDs. Makikita mo dun na hindi laging madali yung commitment, yung ministry natin sa Panginoon. Pero one thing is for sure, katulad ng sinabi ni Paul sa ating binasa kanina, na ang ating ministeryo sa Lord ay lagi namang may kapalit na fulfillment, di ba po? Na parang we have nothing, yet we possess everything. So, hindi pala material things yung nagmamatter sa ministry natin, kundi yung lasting fruit, di ba? The fruit that will last, sinasabi nga sa John. Sinabi din dito ni Paul na dapat tayo, katulad ng mga Corinthians, buksan natin ang ating puso. There are times na masyadong sarado ang ating puso, maaaring dahil sarado din ang ating mindset or nakukulong tayo or nalilimitahan tayo ng ating opinion or yung mga knowledge na meron tayo or ng tradition na meron tayo. But still, one thing is for sure, dapat po tayo ay flexible. Kumbaga, handa rin tayong mag-minister sa ibang tao, handa rin tayong umabot sa mga taong naliligaw, kahit na, kumbaga, sa ating sariling pananaw ay parang hindi naman dapat. Siguro ito po yung magiging highlight ko, no? Not to receive God's grace in vain. Sana po lahat tayo naka-experience ng grasya ng Lord na huwag po natin gawing license yun para magkaroon po tayo ng mga kasalanan. Sa ating pong pagpapatuloy, may mga sinasabi pa po dito si Paul na gusto niya tayong ipaalala na ang grace po ay hindi po passive gift. Pag sinabing passive, pagkatapos mong ma-receive yung gift na yon, okay na, tapos na. Hindi po. Dapat po ang grace ay transformative force. Isa siyang puwersa na nagtatransform yung tipong may nababago sa'yo araw-araw, kahit po matagal ka ng Kristiyano. I am sure you're still work in progress, tama po ba? May mga tinatanggal at pinipino pa ang ating Panginoon sa ating ugali, sa ating opinion, sa ating mindset, sa ating pag-iisip, mga ganun po. So, Paul shares his own experience of enduring hardships. May beatings, naranasan po ni Paul na hinahagupit sa plaza po noon dahil sa pagpipreach niya ng gospel. Naranasan niyang makulong, naranasan niyang matulog sa kulungan, naranasan niyang hindi matulog. Pero hindi nga po ito para magyabang, pero ma-illustrate or mapakita sa atin yung lalim ng commitment na kinakailangan sa pagsunod natin sa ating Panginoon faithfully.
So, ito pong passage na to, china-challenge tayo na i-examine po natin ang ating sarili. Paano po ba tayo nagre-respond sa grace ng Lord? Katulad po ngayong umaga, nagising tayo. Paano po tayo nagre-respond? Paano po ba natin ginugugulang isang araw, isang linggo, ang ating buhay? Do we let it flow through us, transforming our actions and attitudes? Or do we let it slide, idle, unused? Ayan. Paul's example teaches us that despite the trials and adversities we face, despite po may challenges po sa atin, we can choose to live with purity, understanding, patience, and love. Napakaganda po ng mga qualities na ito. Sabi dito, ang circumstances or yung sitwasyon po natin ay hindi nagde-define sa atin. Ang response po natin sa grasya ng Diyos ang magde-define kung anong klaseng Kristiyano po tayo. So, paano po ba natin maa-apply itong ating binasa at napag-aralan ngayong umaga? Una po, mag-reflect po tayo sa grace ng Lord. Anong moment sa linggo na ito or sa buwan na ito na naramdaman mo na, Lord, hindi ko deserve to pero binigay mo? Pwedeng promotion, pwedeng protection, di ba? Sa mga nagbabiyahe araw-araw, maaari ding may mga times na feeling mo walang-wala ka ng strength, pero nagugulat ka, natatapos mo pa rin yung mga kailangang gawin. Pangalawa po, live out your faith. Live out your faith. Saan ka ba madalas? Sa trabaho, di ba? Sa bahay. Isang beses lang naman madalas, sa isang linggo talaga tayo nagugugol sa church. Ibig sabihin, workplace and at your home, doon dapat makita yung faith mo. Paano mo ba ituring yung asawa mo? Paano mo ba kausapin yung anak mo? Paano ka ba makipag-usap sa coworkers mo? Ikaw ba ay daluyan ng mabuting balita o ng mga chismis? Di ba po ba? Sabi dito, consider practical ways to embody the grace you've received. O kaya sa isang stranger, ba? Nakikita kaya ang mukha ni Kristo sa pamamagitan mo? Pangatlo, open your heart. Sabi ko nga po, napakahirap ng isang pusong sarado. Paul urges the Corinthians to open their hearts. Hindi lang po open maging wide. Ibig sabihin, buksan ito widely. I-reflect nyo yung mga areas sa buhay nyo kung saan feeling mo nag-hold back ka pa sa Lord. Feeling mo parang, Lord, linisin, parang ganito, parang sa buong bahay, Lord, linisin mo tong buong bahay except dun sa kwarto na to. Kasi may mga bagay ako, Lord, na ayaw kong i-let go, ayaw kong i-surrender sa'yo. Gusto ko sa parte ng buhay ko na to, ako pa rin ang masusunod. May mga ganun ka ba sa buhay mo ngayon? So, if ikaw ay isa sa mga nabanggit, ask God to help you to be more open and responsive to His leading. Sa atin po magtatapos, let me share my personal testimony po. Nung nakaraan po ay katatapos ng youth camp ng mga kabataan sa Batangas, and personally po ako ay na-bless sa commitment ng bawat isa, since ito nga pong passage na binasa natin, nakita natin dun yung commitment, yung ministry ni Paul, na hindi siya madali, hindi siya easy-easy lang, hindi siya convenient, hindi siya komportable. Pero yun ay part ng journey ng ministry, yun ay part ng paglilingkod sa Panginoon. So makikita ko po, halos po mga mayaf ang nandoon. So ako po hindi na rin kabataan, isa na rin po ako sa mga ate at kuya na nagsusupport sa kabataan. And ako po, I can say na let us continue to support our young people. Financially, spiritually, emotionally, kasi kailangan po nila yun. Lalo na po, ako marami po akong kilala na wala na rin po sa church. Wala na rin po sa Methodist. And it breaks my heart na may mga tao na sayang yung gift nila pero umaalis sila ng church. Pero siguro po ibang story or ibang journey ang meron para sa kanila. But one thing is for sure, alagaan po natin yung mga nag-i-stay sa loob ng simbahan. Katulad po nung sinabi ni Paul, mahirap yung ministry. Mahirap yung pagdadaanan mo sa paglilingkod. Pero alam niyo po, isa sa mga naging strength po ni Paul is yung mga kasama niya. Hindi lang po mag-isa si Paul sa kanya ministry. May mga disciples po siya, at
may mga companion po siya sa ministry. And I hope today, maging isa po kayo sa companion ng ating kabataan sa kanilang ministry. Knowing that someday, sila na po ang magiging future leaders ng ating simbahan, ng ating society, ng ating bansa. Let us invest in our young people. Let us continually pray for them. Let us continually support them. And higit sa lahat, encourage them. Encourage them kasi marami po sa kanila is dumadating sa mga discouragements, sa mga syempre struggles ng buhay. Tulad ko po bilang may asawa, may anak, may trabaho, di ba po may nakaka-discourage minsan and mahirap ipagpatuloy yung ministry sa simbahan. Ako, thankful po ako lalo na kila Kuya Luvi na patuloy na nangungulit na yung devotion, yung prayer covenant, pakisend na, yun, it takes commitment para i-juggle yung ministry alongside with your family, with your work, with your personal life. That is something big na hindi basta-basta. So, yun lamang po, and continually pray dahil about ministry po itong pinag-uusapan natin. Pagpatuloy po natin ipagdasal din ang ating ministerial staff, si Ninang Fe, Pastor Fe, Pastor Noel, ang ating pong bagong youth pastors, Pastor Lars, tsaka si Deaconess Marina. Patuloy po tayong maging kaisa nila sa pagtataguyod ng ating simbahan at higit sa lahat po, suportahan po natin ang mga ministry ng St. Paul UMC. Thank you so much and let's wrap this prayer covenant with a prayer. Let us pray. Lord, we thank you for your amazing grace that sustains us each day. Thank you for providing for us. Thank you, Lord, for your Holy Spirit, Panginoon, na patuloy kami ini-encourage, patuloy kaming pinapalakas, patuloy kaming ini-inspire, Panginoon. Lord, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, do it all for the glory of God. Whether it's drinking or eating, Panginoon, hayaan niyo pong gawin namin ito para sa glory mo, hindi sa glory ng sarili. And Lord, forgive us if there are times, Panginoon, na sarado ang aming puso, hindi mo kami maabot, Panginoon. Forgive us sa mga times, Lord God, na nagkukulang kami sa iyo, na hindi namin pinipili mag-commit at magpagamit sa inyo. Lord, I pray na mula ngayong araw, buksan mo, Panginoon, ang aming mga mata. Pakita mo sa amin yung mga opportunity na maaari mo kaming gawing kasangkapan sa ibang tao. And Lord, we pray for St. Paul UMC, for the youth, for the children, for the Maya, for the UMM and WSCS. Lord, sa lahat ng phases ng buhay nila, single man, married, Panginoon, wala mang asawa, Lord God, busy man sa trabaho, or retired, Lord, tatagpuin mo kami sa bawat phases ng buhay namin. Mag-reveal ka sa amin. And we thank you, Panginoon, sa opportunity na makapagkinig ng iyong salita ngayong umaga. Maraming salamat, Lord God, and we give you back all the glory, the praise, and the honor. In Jesus' name we pray. Amen.